Si Allen ay isang walang trabahong lalaki na labis na hinahanap ang pinakamahirap na video game sa mundo. Nang pumili siya ng Hell Difficulty Mode para sa isang kakaibang laro para matupad ang hilig nito, bigla siyang muling isinilang bilang isang karaniwang tao sa isang mundo ng mahika at mga espada, at tinapon siya sa isang tunay na laro kung saan walang gumagabay at walang pangalawang pagkakataon. Siya ay isang hardcore gamer, halos hindi niya alam kung ano ang hitsura ng damo, dahil lahat ng oras niya ay ginugugol sa paglalaro sa loob ng kanyang kwarto parang isang tamad na tambay. Minsan pa nga siyang sumigaw at sinabihan ng masama ang mga laro dahil hindi raw ito mahirap, at hinahanap niya ang isang laro na mas mahirap kaysa sa paghahanap ng kasintahan. Kaya naman nagpa siyang maghanap sa internet ng pinakamahirap at hindi maayos na balanse na laro. Ngunit sa sandaling pindutin niya ang search, biglang nagbago ang screen ng kanyang PC at lumabas ang isang ad para sa isang laro na hindi nagwawakas. Inimbitahan siya ng ad na pumasok sa isang mundo ng pantasya na puno ng mga espada at mahika. Punong-puno siya ng kumpiyansa na walang laro na makakapagbigay sa kanya ng sapat na hirap, kaya nagpa siyang subukan ito. Una niyang pinili ang antas ng hirap ng laro, pagkatapos ng easy, normal, at extra hard, may nakita siyang Hell Difficulty Mode at agad niya itong pinili. Kahit na may babala na lalabas na haharapin niya ang napakaraming kalungkutan at kawalan ng pag-asa, hanggang sa mawalan siya ng oras at lakas para pagsisihan ang kanyang pagpili. Binaliwala niya ito at sinabing narinig na niya iyon ng maraming beses, bago tuluyang pinili ang hirap ng laro na iyon. Sinabi ng laro na kailangan niya ng 100 beses na mas maraming experience para tumaas ng antas sa Hell Mode kumpara sa Normal Mode. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang mga karakter na pwede niyang piliin. Ang mga swordsman at spear user ay may pinakamababa na antas ng kahirapan sa paggamit, samantalang ang mga karakter na hero at demon lord ay napakahirap na. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang karakter na summoner, at iyon mismo ang gusto ni Allen. Pinili niya ito, at nalaman niya na ang karakter na ito ay gagawin siyang isang serf o karaniwang mamamayan lang sa mundo ng laro. Nalaman din niya na ang laro ay nasa alpha testing pa lamang, kaya nagtataka siya kung paano niya nakuha ang access nito. Gayunpaman, tuwang-tuwa siya dahil makakagawa siya ng pagsubok sa laro, kaya tinanggap niya ang mga tuntunin at kondisyon nito. Sa sandaling pinindot niya ito, may liwanag na lumabas mula sa kanyang monitor, at biglang nawala si Allen sa Earth nang walang bakas. Sa susunod na sandali, naramdaman niya na parang nasa isang madilim at bahagyang mainit na dagat siya, nagustuhan pa niya ang nakakaaliw na pakiramdam. Ngunit bigla niyang napagtanto na hindi siya dapat naroroon, at lalong natakot nang maramdaman niya na may bagay na mahigpit sa kanya. Sumigaw siya para humingi ng tulong, at iyon mismo ang nangyayari sa ibang mundo, isang babae ang pilit na tinutulungan, at ang muling isinilang na si Allen ay lumabas mula sa kanyang sinapupunan. Pumasok siya sa mundo ng laro hindi mula sa isang lobby, kundi mula sa mismong pagsilang. Alam na niya ngayon na hindi nagsisinungaling ang laro tungkol sa pagiging mundo ng mga espada at mahika, bagaman hindi pa rin siya naniniwala na ang mga anime tungkol sa paglipat ng mundo na tinatawag na isekai, na kinukutya niya noon ay tunay na nangyayari. Hindi niya may parating ito sa kanyang bibig, kaya umiyak na lang siya habang hawak siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagsalita ang sistema ng laro para batiin siya, at sinabing kung malalampasan niya ang lahat ng hamon sa kanyang daan, malalaman niya ang tunay na lihim ng mundo. Isang taon ang lumipas, at ganap nang nakasanayan ni Allen ang pagiging sanggol, kahit na nasa loob niya ay isang 35 anyos na walang trabaho na gamer. Hindi pa siya nakakasalita, ngunit napanatili niya ang lahat ng kanyang alaala at katalinuhan mula sa dati niyang buhay, at nagpapasalamat siya roon. Nalaman niya na ang kanyang mga magulang ay mga serf na nakatira sa isang nayon na walang pangalan, na nagbabayad ng buwis sa lokal na Panginoon sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang kanyang ama dito ay si Roden, isang masipag na lalaki na mahal ang pamilya, at ang kanyang ina ay si Darcia, isang mabait na babae na nasa huling bahagi ng kanyang kabataan. Nakikita ni Allen kung gaano kamahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa, at alam niyang may mga kapatid na siyang darating. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, nilagay siya ng kanyang ina sa kama bago bumalik para tapusin ang pagkain nito. Nang mag-isa na lamang siya, nagpasya siyang tingnan ang kanyang mga stats. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang status window, ngunit walang nangyari, palagi na lang itong ganito tuwing sinusubukan niya. Nabigo siya dahil hindi niya maintindihan paano gamitin ang kanyang mga kakayahan bilang summoner, at hindi niya may palabas ang kanyang status window. Ngunit ngayong araw ay swerte siya, nang sinubukan niya uli ito, biglang may isang aklat na lumitaw sa harap niya. Natakot siya at sumigaw,
kaya mabilis na dumating ang kanyang mga magulang sa kanyang kwarto. Agad niyang itinago ang aklat bago pa ito makita ng kanyang mga magulang, at nagpapanggap siyang nagsasalita habang natutulog. Pagkatapos silang umalis, tinawag niya uli ang aklat, at nandoon ang kanyang mga stats at lahat ng detalye tungkol sa kanyang mga kakayahan. Nakita niya na siya ay isang level 1 na summoner na may dalawang kasanayan, ang summon at create, na makakaangat ng antas kapag mas marami siyang ginagamit. Maaari na rin siyang gumamit ng summon, ngunit sa ngayon ay ranggong H na mga insekto at hayop lamang ang maaari niyang tawagin. Alam niyang napakataas na ng antas ng kahirapan ng laro para sa kanya. Sa oras na iyon, biglang lumabas at nagliliwanag ang isang pahina sa gitna ng aklat. Nagulat si Allen nang makita ang isang liham mula kay Elmia, ang Diyos na lumikha ng mundong ito, na humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng pagpapadala ng kanyang aklat, na nagsisilbing kanyang status window. Sinabi ni Elmia na dahil sa pagpili niya ng karakter na nasa testing pa lamang, kinakailangan nilang gumawa ng maraming papeles para maihanda agad ang kanyang aklat. Ngayon naman, umaasa siyang magiging masaya si Allen sa laro. Hindi naman nag-alala si Allen sa pagkaantala, mas interesado siya na tuklasin ang laro ngayong mayroon na siyang aklat. Bumalik siya sa kanyang ginagawa at nagpa siya na tumawag ng mga insekto, ngunit kahit anong uri ng mahika ang subukan niyang gamitin, hindi pa rin lumalabas ang mga insekto. Si Allen ay nagpa siya na pagtuunan ng pansin ang mga bagay-bagay, dahil walang anumang gabay sa mundong parang laro na kanyang kinabibilangan. Bigla na lang niyang napagtanto na maaaring kailanganin niyang gamitin ang kakayahang lumikha, bago gumamit ng kakayahang tumawag ng mga nilalang. Upang patunayan ang kanyang naiisip, agad niyang ginawa ang isang card ng insekto, at tama nga ang kanyang hinala. Ngunit bago pa niya matawag ang nilalang mula sa card, narinig na niyang papalapit ang kanyang ina, kaya agad siyang nagpapanggap na natutulog. Talagang inaantok na rin naman si Allen kaya nagpa siya siyang ipagpaliban na lang ang pagtawag ng nilalang. Kinabukasan, habang abala sa kanilang mga gawain ang kanyang mga magulang, tinawag ni Allen ang insekto na kanyang ginawa kagabi. Mga maliliit na asol na bilog ng liwanag ang pumuno sa kanyang kwarto, pagkatapos ay nagsama-sama ang mga ito para mabuo ang isang napakalaking tipaklong. Nagulat si Allen nang makita ang laki ng tipaklong at sinubukan niyang mag-utos dito. Ngunit lumabas na isa lang itong karaniwang insekto na walang kakayahang umintindi at hindi sumusunod sa anumang utos. Nabigo man siya, sinuri niya ang impormasyon tungkol sa tipaklong sa kanyang aklat ng mga mahiwagang kaalaman. Doon niya nalaman na maaari niyang pangalanan ang nilalang, kaya tinawag niya itong Denka. Nalaman din niya na ang pagtawag sa tipaklong ay nagdagdag ng 1 punto sa kanyang tibay at bilis. Sobrang tuwa niya kaya sumigaw siya ng malakas, at narinig ito ni Darcia, kaya dumating siya para tignan kung ano ang nangyari, ngunit nang makita ang higanteng tipaklong, natakot siya ng sobra at agad itong dinurog gamit ang kanyang paa. Pagkatapos ng ilang araw sa pagsasanay ng mga insekto, gumawa si Allen ng isang daga na rango H, na nagpapalakas sa kanyang lakas ng katawan at bilis. Hindi rin ito naiintindihan ang mga karaniwang utos, ngunit mayroon itong kakayahang tinatawag na scurry, tumatakbo ito kapag inuutusan. Nalaman din ni Allen na maaari niyang makontrol ng sabay-sabay ang hanggang 10 na mga tinatawag na nilalang, at ang mga benepisyo sa kanyang mga kakayahan ay tumataas, kaya mas malakas siya kaysa sa ibang mga bata na kasing edad niya. Pagkatapos nito, matapos tapusin ng kanyang ina na si Darcia ang lahat ng gawain sa bahay at naglaro kasama siya, umuwi ang kanyang ama na si Roden na maraming dugo. Natakot si Darcia nang makita ito, ngunit ipinaliwanag ni Roden na dugo iyon ng isang napakalaking baboy ramo na kanilang hinuli kasama ang ibang mga taga-baryo. Gusto ni Allen na makita ang hayop, kaya nagpa siya si Roden na isama siya. Habang nakasakay si Allen sa balikat ng kanyang ama, unang beses niyang nakita ang mundo sa labas ng kanilang tahanan. Itinuro ni Roden ang isang grupo ng mga lumilipad na halimaw at sinabing sila raw ang senyales ng simula ng taglagas. Sinabi niya kay Allen na maging tulad daw siya ng mga ibong iyon, malayang lumilipad kahit saan at walang pipigil sa kung ano ang maabot niya. Natulog si Allen habang nagsasalita pa ang kanyang ama, at nang makarating na sila sa lugar na kanilang pupuntahan, ginising siya ni Roden para makita ang napakalaking baboy ramo. Mas malaki pa ito kaysa sa inaasahan niya, at buong grupo ang nagtatrabaho para hatiin ito. Biglang dumating si Gerda at sinabing magpalakpakan sila para sa kanilang bayaning si Roden, siya ang pinakamahalagang miyembro ng grupo na nakatulong sa paghuhuli. Nahihiya si Roden sa papuri, kaya agad niyang ipinakilala ang kanyang anak sa lahat.
Namangha si Gordon nang makita ang isang taong gulang na sanggol na maayos magsalita at maraming tanong tungkol sa mga halimaw, at sinagot naman niya lahat ang mga ito. Nalaman ni Allen na ang napakalaking baboy ramo ay isang halimaw na Rango C na kailangan ng 20 tao para talunin, at ginawa niya itong batayan para maging mas malakas. Pagkatapos ng 10 buwan na pagsasanay kasama ang kanyang mga tinatawag na nilalang, sa wakas ay umangat na ang kanyang antas at nakamit niya rin ang mga bagong tampok ng kanyang aklat pati na rin ang mga bagong kakayahan. Maaari na siyang gumawa ng mga nilalang na Rango G at maaari na rin niyang pagsamahin ang mga ito. Naging doble rin ang bilang ng mga tinatawag na nilalang na maaari niyang makontrol, kaya medyo naging mayabang si Allen dahil mabilis na niyang magawa ang kanyang mga kakayahan. Maaari ring basahin ng aklat ang kanyang mga iniisip at isulat ito, ngunit hindi niya masyadong nagagamit. Gusto niya talagang pagsamahin ang mga tinatawag na nilalang, ngunit kailangan niya ng mas maraming mana o lakas ng espirito para dito. Kaya mabilis niyang tinapos ang hapunan at bumalik sa kanyang kwarto. Kahit na puno na ang kanyang mana, nang subukan niyang pagsamahin ang 2 daga, sinabihan siya ng aklat na kulang pa ang kanyang lakas. Pareho rin ang sinubukan niyang gumawa ng isang nilalang na Rango G, kaya napamura si Allen at sinabing parang napakahirap na paraan ang kanyang pinili. Mabilis ang paglipas ng panahon at 3 taong gulang na si Allen. Tumaas na ang kapasidad ng kanyang mana, kaya maaari na niyang tawagin ang mga nilalang na Rango G at pagsamahin sila. Pinagsama niya ang isang palaka na Rango G at isang talpa na Rango G, kaya nabuo ang isang ibon na Rango G. Marunong itong sumunod sa mga utos at perpektong makakaya na gayahin ang boses ng tao. Ang palaka namang tinatawag na nilalang ay may kakayahang puwersahin ang mga kalaban na umatake ito, habang ang talpa na Rango G ay makakagawa ng mga malalaking butas. Sa tingin ni Allen, magagamit niya ang kanyang mga tinatawag na nilalang na Rango G para talunin ang kalaban, ngunit alam niyang medyo hindi pa gaanong marunong ang mga ito, kaya't hindi pa siya pwedeng pumunta sa tunay na labanan kasama sila. Biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses, at alam na niya kung sino ito, oras na para maglaro kasama ang kanyang kaibigang si Krena. Naglaro sila sa pagiging mga kabalyero at naglaban gamit ang mga kahoy na espada. Kahit na tumaas na ang kanyang bilis dahil sa mga benepisyo mula sa kanyang mga tinatawag na nilalang, hindi niya kayang makasabay sa batang may kulay rosas na buhok, parang bihasa itong gumamit ng espada. Bago pa siya lumaban para sa kanyang sarili, sinira na ni Krena ang kanyang espada gamit ang mga matinding atake. Sa huli ng kanilang laban, napagod at natalo si Allen habang nakahiga sa lupa. Nang umuwi na ang kanyang mga magulang, umalis na din si Krena. Tumayo si Allen at tumulong na dalhin ang mga binili ng kanyang ina na buntis, sama-sama silang umuwi. Habang kumakain ng hapunan, biglang tinanong ni Allen ang kanyang mga magulang kung pwede siyang tumulong sa pag-aani ng patatas, dahil hindi na makakatrabaho ng husto ang kanyang ina sa kondisyon nito. Nagulat ang kanyang mga magulang, ngunit tiniyak ni Allen na malakas na siya at makakatulong na. Sinabi ni Roden at Darcia kay Allen na bata pa lamang siya, kaya hindi dapat siya tumutulong sa mga gawain sa bukid. Sinabi nila, darating din ang araw na kailangan niyang gawin iyon, pero hanggang sa hindi pa dumating ang oras na iyon, mas mabuting tamasahin na lang niya ang pagiging bata at maglaro kasama si Krena. Mabilis na naintindihan ni Allen ang dahilan ng pag-aalala ng kanyang mga magulang, dahil sila ay nananatili bilang mga serf, mga magsasakang walang sariling lupa, at iniisip nila na magiging katulad nila si Allen paglaki niya. Hindi nila gusto na ang kanilang 3 taong gulang na anak ay gumagawa ng napakahirap na trabaho, at nagpasya si Allen na igalang ang kanilang mga kagustuhan. Ngunit pagkatapos nito, sinabi ni Darcia na napansin niya kamakailan na binabato ni Allen ang isang puno sa likuran ng kanilang bahay. Gusto niyang malaman kung bakit niya ginagawa iyon. Sumagot si Allen na nagsasanay siya para maprotektahan ang kanyang ina mula sa mga mapanganib na halimaw na nakatago sa kagubatan, at labis na ikinatuwa ito ni Roden at binuhat niya si Allen. Ngunit biglang nagsisisi si Allen dahil hindi niya sinabi ang katotohanan, dahil ang totoo ay sinusubukan lang niyang malaman kung kaya niyang matuto ng ibang mga kakayahan. Sinabi ni Darcia na dapat din niyang protektahan si Krena bukod sa kanyang ina. Naisip ni Allen na hindi naman talaga nangangailangan ng tulong ang batang iyon, sa totoo lang, siya pa ang banta sa iba. Sinabi ni Roden na dahil masaya namang naglalaro ang 2 bata, umaasa siyang magagaling sila sa darating na appraisal ceremony, isang seremonya para suriin ang mga kakayahan. Nagtaka si Allen tungkol dito, kaya ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na ang seremonyang iyon ay ginaganap tuwing ang isang bata ay umabot na sa 5 taon, para malaman kung mayroon silang espesyal na kakayahan. Kung mayroon silang mahusay na talento,
baka makaalis pa sila sa buhay ng pagiging surf. Hindi nagtagal ay dumating na ang taglamig, at buong araw na tinawag ni Allen ang kanyang mga nilalang. Ipinagmamalaki niya ang kanyang paglago, ngunit dumating si Krena para maglaro kasama siya. Natalo siya ng husto, ngunit normal lang ito para sa kanya, kaya hindi na siya nag-aalala pa. Ngunit ang tipaklong na naiwan sa labas ay biglang nagbigay ng takot kay Darcia, na naging dahilan para siya ay manganak bigla. Sinabihan ni Roden si Krena na tawagin ang kanyang ina, habang siya naman ay susuporta sa kanyang asawa at si Allen naman ay nagpainit ng tubig. Naisip ni Allen na sana ay naglaro siya ng mga laro tungkol sa panganganak noong kanyang nakaraang buhay, dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Pero swerte naman, dumating agad si Krena kasama ang kanyang mga magulang na sina Matilda at Gerda. Agad na kinuha ni Matilda ang kontrol sa sitwasyon at pinalabas ang mga lalaki sa bahay. Matapos ang mahabang gabi ng panganganak, nagising ang mga lalaki sa tunog ng iyak ng isang sanggol. Tumakbo silang lahat papasok at natagpuan na may bagong kapatid na lalaki si Allen. Hiniling ni Darcia kay Roden na pangalanan ang bata, at tinawag itong Mash. Masaya ang lahat tungkol dito, ngunit biglang napagtanto ni Darcia na pinangalanan ng kanyang asawa ang bata ng isang uri ng halimaw. Nabigla si Roden, ngunit tumawa si Darcia at nawala ang tensyon sa paligid. Kakaiba ang naramdaman ni Allen sa sandaling iyon, at ang nasa kanyang isipan, noong kanyang nakaraang buhay ay isa siyang walang trabaho at walang asawa. Ngunit sa mundong ito, gusto niyang tapusin ang larong ito at maging pinakamalakas na manlalaro. Masaya rin siya sa pagkakaroon ng pamilya at umaasa na maiahon niya silang lahat mula sa pagiging surf. Pagkalipas ng ilang taon, isinama ni Roden si Allen sa isang kalapit na baryo para sa appraisal ceremony. Nagtataka si Allen tungkol sa seremonyang iyon, at sinabi ni Roden na ang appraisal ceremony ay isang espesyal na kaganapan kung saan lahat ay nakikilahok, mula sa mga mababang ranggong surf hanggang sa mga mataas na ranggong maharlika, kapag sila ay umabot na sa 5 taong gulang. Kung mayroon silang magandang talento, maaaring tumaas ang kanilang antas sa lipunan, ngunit malaki ang kompetisyon para dito. Nagulat si Allen, kaya ipinaliwanag ni Roden na dahil wala silang internet, ang mga tao ay gumagawa ng ibang mga gawain para maibsan ang kanilang pagkainip, at dahil wala pa ring paraan para pigilan ang pagbubuntis, maraming mga bata ang isinilang. Maraming mga bata ang nagiging 5 taong gulang ngayong taon, kabilang na si Allen at ang kanyang matalik na kaibigang si Krena, na pumunta rin sa baryo kasama ang kanyang ama. Dumating sila sa malaking baryo kung saan nakatira ang mga karaniwang mamamayan. Gusto ni Krena na maging isang mandirigma para magtagumpay na maging isang kabalyero. Gayunpaman, ang tanging iniisip ni Allen ay ang baryong ito, mas maunlad ito kaysa sa kanilang baryo. Napansin niya na malinis at maayos ang mga mamamayan dito, samantalang ang mga surf tulad nila ay mukhang mga taong walang tirahan at hindi maayos ang itsura. Nagulat siya na pinapayagan silang pumunta kasama ang mga karaniwang mamamayan sa appraisal ceremony. Pero malinaw na makikita na hindi gusto ng mga tao sa baryong ito ang mga surf. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa simbahan, kung saan tinanggap sila ng mga pari at sinabing pantay-pantay ang pagkakataong ibinibigay ng mga Diyos sa mga bata noong sila ay isinilang pa lamang. Sinimulan nilang ikinwento ang mga alamat ng mga bayaning ipinanganak bilang mga surf, at doon lamang napagtanto ni Allen kung paano nauugnay ang mga antas sa lipunan at ang mga uri ng karakter sa mundong parang laro. Pagkatapos nito, dinala sila ng mga pari papasok at tumigil sila sa harap ng altar. Napansin ni Allen ang estatwa ng Diyos ng paglikha na si Elmia, at bigla na lang lumabas ang kanyang aklat na may mensahe mula sa Diyos na iyon noong nakaraang araw. Pagkatapos ay tinawag ng mga pari ang pinuno ng baryo kasama ang kanyang anak para simulan ang seremonya. Sinabi nila sa bata na ilagay ang kanyang kamay sa kristal na bola, at lalabas doon ang kanyang mga kakayahan sa isang itim na bato sa likuran nila. Ang batang may buhok na parang bilog na hugis mangkok at kayumangging kulay ay lumapit, at kinabahan na inilagay ang kanyang kamay sa harap ng kristal na bola. Lumabas naman ang lahat ng kanyang mga kakayahan sa itim na bato, parang sa aklat ni Allen. Mababa ang mga kakayahan ng bata sa lahat ng aspeto maliban sa katalinuhan at swerte, at mayroon siyang talento para maging isang mangangalakal. Labis na ikinatuwa ito ng ama ng bata, ngunit hindi maintindihan ni Allen kung bakit sila labis na nasisiyahan. Lumabas naman ang kanyang aklat para sabihin sa kanya na hindi lahat ay may talento, at doon niya napagtanto na ang pagkakaroon man lang ng talento ay isang napakalaking tagumpay. Nakaramdam siya ng swerte na walang ibang nakakakita ng kanyang aklat, at binati pa niya ang mga developer ng larong ito dahil sa gandang katangiang iyon.
Hindi nagtagal ay sumunod na ang ibang mga bata para sa kanilang pagsusuri. May isang batang walang natuklasang talento, ngunit niyakap pa rin siya ng kanyang ama. Ang susunod na bata naman ay may talento para maging mandirigma gamit ang palakol, at siya ang unang bata ngayong araw na may mataas na marka sa kanyang mga kakayahan. Nang matapos ang pagsusuri ng lahat ng ibang bata, ang natira na lamang ay sina Krena at Allen. Sinunod ng mga pari ang alituntunin na una ang babae at tinawag muna si Krena. Masayang tumakbo siya patungo sa kristal na bola, at nang ilagay niya ang kanyang kamay sa harap nito, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Lumabas ang kanyang mga kakayahan sa malaking bato, at nagulat ang mga pari, dahil may talento si Krena para maging isang sword lord na may ranggong S. Labis na ikinatuwa ito ng kanyang ama na si Gerda, dahil alam niyang maaari nang makaalis ang kanilang pamilya sa pagiging serf, at naiintindihan na rin ngayon ni Allen kung bakit napakalakas ni Krena. Pagkatapos nito, naroon na ang pagkakataon ni Allen na suriin. Ang kristal na bola ay mahinang lumiwanag bago tumigil, pagkatapos ay naglabas ito ng liwanag na mas maliwanag pa kay Krena. Nabigla si Allen at iniisip na matutuwa ang kanyang mga magulang dahil makikita nila kung gaano siya kagaling, pero hinarap ng kanyang ama na si Roden ang mga pari dahil hindi siya marunong magbasa. Malungkot na sinabi ng mga pari sa kanya na walang talento ang kanyang anak, at nabigla si Allen at sinabing may mali ang sistema ng pagsusuri. Tumakbo siya patungo sa malaking bato at nakita na lahat ng kanyang mga kakayahan ay nasa ranggong E lamang, at ang nakasulat sa kanyang talento ay parang isang kakaibang batas. Sinimulan niyang minura ang mga gumawa ng larong ito dahil sa pagkakamali sa mahalagang bagay na iyon. Ngunit naramdaman niya ang mahinahon na paghawak ng kanyang ama sa kanyang balikat, na nagsasabing umuwi na sila. Tinanggap ng kanyang mga magulang na walang talento ang kanilang anak, at sinabi na hindi naman ito malaking bagay dahil ipagmamalaki pa rin nila siya kahit anong mangyari. Nakaramdam si Allen ng kasiyahan dahil isinilang siya sa isang pamilyang puno ng pagmamahal, kahit nahirap sila sa pera. Sa gabing iyon, nagsimulang isipin ni Allen na baka limitado lang sa ranggong E ang kanyang mga kakayahan dahil pinili niya ang pinakamahirap na hell mode ng laro. Habang ang iba ay nawawalan ng pag-asa sa ganitong sitwasyon, mas lalo pang tumaas ang lakas ng loob ni Allen, dahil gusto niya talaga ang laro na magpapaiyak sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakalimutan ang pagkakamali sa nakasulat sa kanyang talento, at nagpasya siyang gumawa ng masamang puna para sa mga gumawa ng laro. Kinabukasan, pumunta si Allen kasama ang kanyang mga magulang sa bahay ni Krena, at napansin niya na mukhang galit ang kanyang ama kahit walang dahilan. Kahit sa pagkain na inihanda ng mga magulang ni Krena, patuloy pa rin itong nakasimangot, at mukhang naiinis na rin si Gerda sa kanya. Nagsimula silang magbiroan ngunit may sama ng loob, at sinabi ni Roden kay Gerda na tigilan na ang pagiging bata at dapat ay ipagdiwang na lang ang napakalaking talento ng kanyang anak. Sumagot naman ng may sama ng loob si Gerda, hindi siya makapaniwala kung paano nasabi iyon ni Roden, at lalo pang lumala nang binanggit niya ang ideya ni Roden na mapuputol na ang ugnayan ng kanilang mga pamilya. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi, at nagsimulang ipaliwanag ni Roden na si Krena ay may pambihirang talento na maaaring gawing maharlika balang araw. Sinabi niya kay Gerda na dapat na itong tumigil sa pakikisalamuha sa mga mahihirap na serf, at humanap na lamang ng mga koneksyon sa mayayamang tao. Naiintindihan ni Allen na sinusubukan lamang ng kanyang ama na tulungan ang kaibigan nito, kahit hindi naman ito hiniling ng kanyang kaibigan. Nagsimula ng mag-away ang dalawang lalaki tungkol sa desisyon ni Roden na para bang mapagbigay pero sarili pa rin ang iniisip. Nag-alala si Allen na lumala pa ang away, kaya sinabihan niya si Krena na sabihin sa kanila na tumigil na ito, pero kumuha lang ito ng kanyang kahoy na espada. Swerte naman dahil hindi na niya kailangang gamitin ito, dahil kinuha na ang kontrol ng kanilang mga ina at pinigilan ang dalawang lalaki. Tinatanong ni Allen si Matilda kung palagi bang nag-aaway sina Roden at Gerda. Sumagot ito na dati silang parang Goku at Vegeta noong kabataan, ngunit naging payapa na sila nang maging mga ama na. Sinabi ni na Matilda at Darcia kay Allen na silang apat ay magkakaibigan pa mula sa dating baryo. Nang marinig nilang gagawa ng bagong baryo, voluntaryo silang pumunta para mamuhay doon. Sama-sama silang dumating at nagpasyang manirahan malapit sa isa't isa, at magmula pa noon ay magkasabay na silang gumawa ng kanilang mga bahay. Ang pag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan ay nakatulong para makalimutan ni Gerda at Roden ang kanilang away, kaya't nagpasya na lang silang uminom. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Gerda kasama ang ibang mga taga-baryo, may dumating na nagsabing narito na ang mga kabalyero para makita si Krena. Agad siyang tumakbo pa uwi at nakita na maraming tao ang nagtitipon sa baryo ng mga mahihirap na mamamayan. Kabilang doon ang batang may talento sa palakol, na biglang nagalit kay Allen ng walang dahilan,
at sinabing hindi dapat narito ang mga taong walang talento. Sumagot naman si Krena para ipagtanggol si Allen, sinabing narito siya dahil talagang malakas siya. Hindi naniniwala ang batang lalaki at nagsimulang magalit si Krena, ngunit kinuha siya ng kanyang ama bago pa siya makagawa ng gulo. Ngunit sa sandaling iyon, sinabi ng pinuno ng baryo sa lahat na magpakabait dahil narito na ang mga kabalyero. Binigyan ng daanan ng lahat ang mga kabalyero, na pinamumunuan ni Daddy Zenoff, isang swordmaster. Sobrang natutuwa si Krena na makilala ang tunay na mga kabalyero, at bago makipag-usap sa kanya, tinawag muna ni Zenoff ang pinuno ng baryo. Matapos ang ilang pangkalahatang usapan, tinawag si Krena at Gurdon ng pinuno ng baryo, at mabilis silang tumakbo para makita ang mga kabalyero. Naalala ni Allen na 3 taon na silang naglalaro, at ngayon ay baka makuha na talaga si Krena para maging tunay na kabalyero. Sa sandaling iyon, naramdaman na niya ang kirot at saya sa kanyang tanging kaibigan. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang tumutol si Gurdon sa sinabi ng pinuno ng mga kabalyero. Sinabi niya na 5 taong gulang pa lamang si Krena at hindi pa niya nahahawakan ang tunay na espada, kaya hindi niya kayang makapasa sa pagsubok na iminumungkahi nito. Ngunit sinabi ni Zenoff na dahil isang sword lord ang batang babae, natural lang na mananalo siya sa laban. Binatikos pa niya si Gurdon na baka nagsisinungaling ito tungkol sa talento ng kanyang anak para malinlang ang mga maharlika. Habang sinusubukan na ipaliwanag ni Gurdon na hindi totoo iyon, iniutos ng pinuno ng mga kabalyero na simulan na ang mga paghahanda. Humingi ng tawad si Gurdon para itigil na ito, ngunit sinabi ni Zenoff na ang pagsisinungaling tungkol sa mga resulta ng pagsusuri ay isang krimen na mapaparusahan ng kamatayan, at kailangan nilang patunayan kung talagang may kakayahan si Krena na maging isang sword lord. Ito ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang isang paligsahan, na ikinagulat ng lahat na marinig ang balita. Humihingi ng paumanhin si Gerda, sinasabing hindi pa handa ang kanyang anak na babae para sa tunay na labanan. Ngunit ipinahayag ni Zenoff na kung hindi maipapakita ni Krena ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng labanan, ang buong pamilya niya ay mapupunta sa kabilang buhay. Sa tingin ni Allen ay hindi patas ito at nawawalan na ng bait ang mga kabalyero, ngunit sa sandaling iyon ay nakita ni Krena ang isang kabalyero na nagdala ng espada para sa kanya, at siya ay namangha. Nang malaman niyang maaari niyang gamitin ang espada, agad niyang sinabi sa kanyang ama na sasali siya sa labanan. Hindi makapaniwala si Gerda sa sinabi ng kanyang anak, ngunit wala na siyang magagawa kundi payagan itong lumaban. Hindi nagtagal ay nagtipon ang lahat para panoorin ang labanan ni Krena, ang batang umaasang maging sword lord, at ang pangalawang punong kabalyero, na dalubhasa sa paggamit ng sandata. Masiglang sumugod si Krena sa pangalawang punong kabalyero, hawak ang isang espadang kasing tangkad niya. Masaya siyang nakikipagpalitan ng mga atake, at ang kabalyero naman ay tahimik na sinasangga ang mga atake niya gamit ang kanyang sandata. Nagulat ang lahat nang makita si Krena na mahusay na gumamit ng espada, ngunit sa tingin ni Allen ay normal lang ito dahil parati silang nagsasanay nitong nakaraang 3 taon. Gayunpaman, nag-aalala siya na maaaring hindi pa sapat ang kasanayan at karanasan ni Krena para labanan ang isang tunay na kabalyero. Nang sabihin pa niya ito, gumawa ng unang atake ang kabalyero na si Lael at tinulak si Krena. Agad namang sumugod si Krena para gumanti, na ikinagulat ni Lael, sa halip na harapin ang kanyang espada, kusang sinipa niya ito papunta sa isang pader. Nagalit ng husto si Gerda nang makita ang kanyang anak na nasugatan, ngunit pinigilan siya ng mga kabalyero bago pa niya masuntok si Lael. Pinigilan din sila ni Allen at ng kanyang ama, at sa isip ni Allen na kahit pa magaling na gumamit ng espada si Krena, labis pa rin ito para sa kanya na labanan ang isang may sapat na karanasan. Napahandusay si Krena sa lupa matapos siyang tumilapon, ngunit bigla siyang tumayo, at isang asol na liwanag ang lumitaw sa kanya. Nabigla si Lael nang makitang inilabas na ni Krena ang isang hindi karaniwang kakayahan. Agad siyang sumugod sa kanya na walang tigil at may malamig na mga mata, at pilit na itinutulak ang kabalyero gamit ang kanyang mga atake at humanga si Allen sa kakayahan ni Krena. Hindi kayang pigilan ni Lael ang mga atake ni Krena, at naputol sa dalawa ang kanyang espada dahil sa isang malakas na hampas. Pagkatapos nito, agad na ipinahayag ni Zenoff na tapos na ang labanan. Nabigla si Krena dahil mabilis lang natapos ang kanilang laban, ngunit nagpasalamat siya kay Lael at sinabing malakas siya para sa isang matandang lalaki. Nagulat ito dahil siya ay 24 na taong gulang pa lamang, inamin niya ang kanyang pagkatalo, at ang buong baryo ay sumigaw ng pagbati para sa batang babae na natalo ang pangalawang punong kabalyero. Natuwa si Gerda dahil ligtas si Krena at labis din siyang ipinagmamalaki nito. Parehong masaya sina Roden at Allen, pagkatapos ay lumapit si Zenoff para purihin ang kakayahan ni Krena.
Ayaw pa rin kausapin ni Gerda ito, ngunit humingi ng paumanhin ang punong kabalyero para sa kanyang pagiging bastos kanina at hiniling na makausap siya tungkol sa kinabukasan ni Krena. Galit at may pagdududa pa rin si Gerda, ngunit sinabi ni Zenoff na maaari niyang dalhin ang kanyang mga kaibigan para sa suporta. Tinanggap ni Gerda ang alok, at nagsama-sama ang lahat sa hapagkainan sa bahay ng punong barangay. Nandoon din ang batang gumagamit ng palakol at ang kanyang ama, at sa isip ni Allen ay ayaw niyang mapag-iwanan siya ni Krena. Sa oras na iyon, ipinahayag ni Zenoff na natutuwa siyang isinilang ang isang sword lord sa kanilang baryo. Naiinis pa rin si Gerda, ngunit nawala ang kanyang galit nang sabihin ni Zenoff sa punong barangay na gagawin na ngayong baryong Krena ang kanilang lugar bilang parangal sa batang talentado. Ipinagpatuloy ng punong kabalyero ang pagsasalita, sinasabing 3 taon na ang nakalipas ay sinabing isa ring sword lord ang anak ng isang maharlika. Kinuha siya para maglingkod sa hari ngunit napatunayang mahina, sa muling pagsusuri ay natuklasan na isa lamang siyang karaniwang mandirigma. Natuklasan din ng mga investigador na maraming maharlika ang nagsisinungaling tungkol sa kanilang mga kakayahan, na naging dahilan ng mahigpit na patakaran na suriin ng maigi ang mga taong may mataas na antas ng kakayahan. Muli siyang humingi ng paumanhin kay Gerda, dahil binigyan niya ng pagsubok ang kanyang anak, at sa wakas ay naiintindihan na ni Gerda ang dahilan nito, kaya naman napagpasyahan niyang kalimutan na ang kanyang galit. Hinihiling ni Zenoff kay Gerda na patuloy pa rin niyang palakihin si Krena tulad ng dati, at pagdating ng kanyang 12 taon ay maaari na siyang pumasok sa akademya para maging kabalyero na direktang naglilingkod sa hari. Sa sandaling iyon, tinanong ni Dagora, ang batang gumagamit ng palakol si Zenoff kung pwede rin siyang maging kabalyero kung papasok siya sa akademya. Agad namang ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kanyang anak ay gumagamit ng palakol at gustong maging kabalyero. Ipinahayag ni Zenoff na posibleng mangyari iyon at sinabing malapit nang magpadala ng isang guro sa baryo, hinihikayat ang batang magsanay ng mabuti para makapasok sa akademya. Pinapanood lang ni Allen ang lahat habang nangunguha ng prutas sa mesa, at nang sabihin ni Krena na sabay silang papasok sa akademya, sumagot si Dagora na hindi makakapasok doon ang mga walang kakayahan, na naging dahilan ng pagtatalo nila muli. Nagkaroon na ng interes si Zenoff sa batang lalaki, kaya agad siyang ipinakilala kasama si Roden, at agad na tumayo ang kabalyero para igalang si Roden. Nabigla si Roden dahil alam ng isang punong kabalyero ang kanyang pangalan, ngunit ipinaliwanag ni Zenoff na mahal ng maharlika ang karne ng baboy ramon na ibinibigay ng baryo tuwing taglamig, at narinig na niya ang mga kwento tungkol kay Roden, na siyang pinakamagaling sa kanilang mga mangangaso. Pinuri niya si Roden sa ngalan ng maharlika, at napagtanto ni Allen na talagang kahanga-hanga ang kanyang ama. Pagkatapos nito ay umuwi na sila, at sinabi ni Roden kay Allen na kahit pa mga karaniwang alipin lamang sila ay maaari silang makilala sa pamamagitan ng pagsisikap. Pagkatapos ay sinabihan niya si Allen na maging proud at magsikap dahil nasa kanya ang kanyang mga genes. Masayang inilabas ni Allen ang mga prutas na kanyang ipinuslit upang ipakita sa kanyang ama, at lumabas na taglay niya talaga ang kanyang mga genes dahil nagnakaw din si Rodin ng ilan sa mga ito. Pagkatapos noon, nagsimulang sumigaw si Allen, hindi dahil sumabit ang kanyang saging sa kanyang zipper na hindi pa naimbento sa kanyang mundo, kundi dahil sa wakas ay nag-level up na siya pagkatapos ng maraming taon ng pagsisikap. Lahat ng kanyang umiiral na kasanayan ay nag-level up, at higit pa rito, nakatanggap siya ng bagong kasanayan na tinatawag na enhance. Nagtataka si Allen kung magagamit niya ang bagong kasanayan upang palakasin ang kanyang summoning skill, at tungkol doon, napansin niya na ngayon ay makakalikha at makakapagpalabas na siya ng mga F-rank na nilalang. Inaasahan na niya iyon, at nagtataka kung anong bagong uri ng mga nilalang ang maaari niyang likhain sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga umiiral na. Pumasok siya sa kanyang imahinasyon, at nagsimulang maghangad na maglabas ng dragon sa kanyang nakakaawang antas, at pagkatapos ay sinimulang suriin ang iba pang mga pagpapabuti. Natuklasan niya na ang kanyang grimoire ay maaari nang maglaman ng hanggang 30 creature card, na nagbibigay sa kanya ng 50% na pagtaas sa kanyang stats na makukuha niya sa pamamagitan ng pagsummon ng mga nilalang. Bagamat napagtanto niya na medyo mabagal ang kanyang pag-unlad, dahil 2 taon na mula nang huli siyang mag-level up, at hindi niya gaanong pinapansin ang butas na kanyang iniwan sa punong saging sa araw-araw na pagnanasa niya rito. Sa kabilang banda, muling nabuntis ang kanyang ina, at tumutulong na si Allen sa mga gawaing bahay. Nagtataka ang kanyang mga magulang kung lalaki o babae na naman ang magiging anak nila sa pagkakataong ito, at umaasa si Nersha na babae ito dahil siya ang magpapangalan. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Allen na puno na muli ang kanyang mana, at binuksan niya ang kanyang grimoire upang makahanap ng isa pang liham mula sa Diyos ng paglikha na si Elma.
Binanggit niya ng malakas ang pangalan ng Diyos, at iyon ay nagdulot ng matalim na pagsaway mula sa kanyang ama, na sinabihan siyang huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ayaw ni Allen na marinig ang buong sermon nito, kaya ginulo niya ang lahat sa pagsasabing na wala ang lumang peklat sa braso ni Rodin. Sinabi ni Rodin na ito ay dahil nakapasa siya sa isang Trial of the Gods, sa pangangaso ng baboy kanina. Ngunit nagtataka si Allen tungkol doon, at sinabi ni Rodin sa kanya na ang Trial of Gods ay isang espesyal na kaganapan na minsan ay nangyayari kapag sila ay nangangaso. Nararamdaman nila ang biglaang paglakas ng kanilang enerhiya, at ang kanilang mga sugat ay ganap na gumagaling. Napagtanto ni Allen na ang inilarawan lang ng kanyang ama ay ang proseso ng pag-level up, at ang mga Diyos ng mundong ito ay tinatawag itong Trial of Gods. Iniisip niya na marahil ay nasa mataas na antas ang kanyang ama dahil siya ay isang veteranong mangangaso ng baboy, at kumpara sa kanya, naiwan pa rin siya sa level 1. Bagamat 2 beses nang nag-level up ang kanyang summoning skill, alam ni Allen na kailangan niyang manghuli ng mga halimaw upang mag-level up. Ngunit ang problema ay maliban kung para sa pangangaso, dahil ang mga serf ay hindi maaaring umalis sa kanilang mga nayon ng walang pahintulot, kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang ideya at sinabi na napakasarap sigurong manghuli ng hayop. Gayunpaman, agad siyang pinatigil ni Rodin, sinabing ang pangangaso ay isang mapanganib na aktibidad, at ang mga bata ay hindi maaaring pumunta sa mga kagubatan. Dahil sa kanyang narinig ay nadismaya si Allen doon, ngunit ng gabing iyon, nagpasya siyang suriin kung ano ang nasa liham na ipinadala sa kanya ng developer. Gaya ng kanyang inaasahan, naayos na ng mga developer ang bag ng laro, kung saan hindi lumilitaw ang kanyang summoner class sa Black Monument sa seremonya ng appraisal. Bukod pa rito, opisyal na ring nagpadala ang mga developer ng Divine Status upang malaman niya ang bagong job class, at ngayon ay maipapakita na ito ng maayos sa hinaharap. Napansin niya na tinugunan din nila ang isyu tungkol sa lahat ng kasanayan ni Allen na nakatigil sa pinakamababang ranggo, dahil ang normal na paraan ng pagkalkula ay gumagamit ng growth rate upang kalkulahin ang potensyal ng isang tao. Ipinadala sa kanya ng mga developer ang isang espesyal na pahina ng pagpapakita ng potensyal na hindi nakasalalay sa bilis ng paglaki, at sinuri ito ni Allen upang makita na mayroon siyang medyo mataas na stats sa lahat ng aspeto, maliban sa atake at endurance. Mayroon siyang S-class sa mana at intelligence, na makatuwiran para sa isang summoner, ngunit dahil pinili niya ang Hell mode ay halos imposible nang maabot ang kanyang potensyal. Gayunpaman, hindi natatakot si Allen na magsumikap, at agad siyang nagpasya na subukan ang kanyang enchant skill sa isang tipaklong. Natuklasan niya na pinalakas ang kasanayan sa stats ng kanyang summoning creature, ngunit walang epekto sa kanyang stats. Pagkatapos ay naglabas siya ng pinalakas na tipaklong na kumikinang na ginto sa loob ng 1 segundo, ngunit pagkatapos lamang nito, dumating ang kanyang ina at dinurog ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinabukasan, umalis si Rodin para sa kanyang pangangaso, at tinapos ni Allen ang mga gawaing bahay bago magpatuloy sa kanyang eksperimento. Sinubukan niya ang lahat ng kombinasyon ng mga umiiral na nilalang upang lumikha ng mga bago, ngunit nagtagumpay lamang siya nang pagsamahin niya ang mga insekto at ibon. Ang resulta ay isang nilalang na uri ng damo, at ang nakaisip sa ideyang ito ay isang tanga, na parang sina Goku at Luffy na pinagsama. Gayunpaman, sabik si Allen na makita kung anong buff ang ibibigay sa kanya ng grass-type creature, at labis siyang natuwa nang matuklasan niya na pinalalakas nito ang kanyang mana capacity, na nagpapahintulot sa kanya na magsagawa ng mas maraming nilalang. Tuwang-tuwa si Allen dahil makakatulong ito sa kanya na mas mabilis na lumago, at agad niyang ipinatawag ang nilalang, na isang mansanas na mayroong mga braso at binti. Napagtanto ni Allen na ang nilalang na mansanas ay hindi rin ginawa para sa labanan at sinuri na ang espesyal na kakayahan nito ay tinatawag na aroma. Inutusan niya ang mansanas na gamitin ang kakayahan, at bigla itong lumubog sa lupa bago lumikha ng isang matangkad na punla na talagang matamis ang amoy. Iniisip ni Allen na ito ay isang walang kwentang abilidad, ngunit tila mahal ng kanyang ina ang aroma, kaya nagpasya siyang iwanan ang punla doon. Nang maglaon, dumating si Krina upang magsanay muli kasama si Allen, at kahit na natalo siya tulad ng dati, napansin niya na medyo bumuti na siya. Alam ni Allen na ang dahilan nito ay ang kanyang sword skill na umabot sa level 3 pagkatapos magsanay kasama si Krina araw-araw. Bukod pa rito, mayroon na siyang mas maraming stats mula sa kanyang mga summoning creature. Pagkaalis niya, nagsimulang maghagis ng bato si Allen sa puno sa likod ng kanilang bahay, at pakiramdam niya ay pagod na siya sa pag-iisip dahil hindi pa siya nag-level up kahit minsan. Kailangan din niyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Mash,
at tumulong sa mga gawaing bahay dahil abala ang kanyang ina sa paglikha ng mas maraming manggagawa para sa nayon. Hindi niya iniisip na mahalaga ang kanyang pagsasanay sa paghagis ng bato, at nakagawa rin siya ng maliit na patch na puno ng mga punla ng mansanas, dahil ang matamis nitong amoy ay nagpapababa ng oras ng pagbawi ng mana ng 6 na oras. Nang gabing iyon, sabik na naghintay sina Allen at Nersha na umuwi si Rodin, at nag-alala sila dahil hindi dapat siya umuwi ng maaga ngayong gabi. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa labas ng bahay, at nakita ang mga taga-nayon na binuhat ang isang sugatang si Rodin sa isang kahoy na tabla. Tumakbo sina Allen at Nersha palabas upang tulungan ang mga tao na dalhin si Rodin sa bahay, na labis na sugatan na may malaking sugat sa tiyan. Sinabi ni Jordan na tinamaan si Rodin ng pangil ng baboy diretso sa kanyang tiyan, at kung wala silang bihirang halamang gamot, namatay na sana siya bago makarating sa bahay. Nagtanong si Nersha kung paano niya nakuha ang halamang gamot, at sinabi ni Jordan na binigyan siya ng kapitan ng mga kabalyero ng ilang gintong barya noong nakaraang araw, bilang paumanhin sa kanyang pag-uugali kay Krina, at ginamit niya ang mga ito upang bilhin ang mga halaman. Ang ibang mga taga-baryo ay biglang sumali sa usapan, na sinasabing kasalanan ng mga karaniwang tao na nasugatan si Rodin, at handa silang ayusin ang bagay sa kanilang sariling paraan. Sa sandaling iyon, dumating si Mash nang makarinig ng kaguluhan at nagsimulang umiyak, kaya ibinalik siya ni Allen sa loob para matulog. Sinabihan din ni Jordan ang mga taga-baryo na magpahinga at huwag magsimula ng anumang away, habang siya ay nanatili upang bantayan ang kanyang matalik na kaibigan. Nilapitan siya ni Allen at mahinahon na nagtanong kung talagang may kasalanan ang isang karaniwang tao sa pagkasugat ng kanyang ama, at kinumpirma ito ni Jordan. Sinabi niya na ilang araw na ang nakalipas, hiniling ng pinuno ng nayon na payagan ang mga karaniwang tao na sumama sa pangangaso ng baboy. Dahil napakahalaga ng karne ng baboy, at kahit na ang karamihan nito ay napupunta sa mga kurakot na tao, habang ang natitirang karne ay pinaghatian ng mga mangangaso. Makukuha lamang ito ng mga karaniwang tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng mahahalagang bagay para sa karne, at hindi sila kailanman nagboboluntaryo sa pangangaso ng baboy, dahil sila ay mga duwag at alam nila na hindi nila kayang harapin ang isang higanteng halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito ay naiiba dahil pagkatapos nilang marinig ang kapitan ng mga kabalyero na pinupuri si Rodin bilang isang bayani, inisip nila na magiging ligtas ang mga karaniwang tao kasama niya. Sinabi ni Jordan na pareho sila ni Rodin na hindi pabor sa pagpayag sa mga karaniwang tao na sumama sa pangangaso, ngunit hindi sila maaaring tumanggi sa utos mula sa pinuno. Lalo pang lumala ang sitwasyon, maraming karaniwang tao ang hindi sineseryoso ang pagsasanay, dahil ayaw nilang matuto mula sa mga magsasaka na mas mababa ang antas sa kanilang lipunan. Sa araw ng pangangaso, binigyan nila ang mga karaniwang tao ng trabaho na abalahin ang baboy habang umaatake ang lahat. Ngunit wala silang tapang na gawin iyon, at iniwan nila ang kanilang mga armas at tumakbo. Ang isa sa kanila ay isang walang kwentang tao na bumagsak sa lupa, at tinamaan ang tiyan ni Rodin ng pangil ng baboy sa proseso ng pagtatanggol sa kanya. Nagawa nilang talunin ang malaking baboy, at nailigtas pa ang buhay ni Rodin sa tulong ng halamang gamot. Sinabi ni Jordan kina Allen at Nersha na dadalhin niya ang bahagi ni Rodin ng karne kinabukasan, at hiniling sa kanila na manatiling matatag. Kinabukasan, nagising si Allen at nakita ang kanyang ina na nag-aalaga sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ina na siya na ang bahala, ngunit sinabi ng kanyang ina na maayos lang siya. Sa sandaling iyon, nagising si Rodin ng biglaan, iniisip pa rin na nasa gitna siya ng pangangaso. Guminhawa ang kanyang pamilya nang makita na bumalik na siya sa kanyang katinoan, at habang mayroon silang emosyonal na sandali, napagtanto ni Allen na hindi niya ginamit ng tama ang kanyang oras hanggang ngayon. Nakatuon lamang siya sa pagpapalakas, ngunit walang layunin sa likod nito, at naunawaan niya ngayon na ang mundong ito ay hindi isang laro para sa mga taong nakatira dito, kabilang ang kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang mga taong nakatira sa mundong ito ay totoo, at ang kanyang pamilya ay totoo rin. Ngayon ay nagpasya si Allen na kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng maayos upang mapanatiling ligtas ang kanyang pamilya, lalo na dahil hindi pa makakagalaw ang kanyang ama sa loob ng ilang panahon. Sa sandaling iyon, dumating si Jordan na dala ang bahagi ni Rodin mula sa pangangaso, at natuwa siyang makitang nagising na ang kanyang kaibigan. Sinabihan ni Jordan si Rodin na huwag mag-alala tungkol sa anuman, at magpahinga lamang upang gumaling, dahil ang iba pang mga taga-baryo ang bahala sa kanyang pamilya ngayong taglamig. Biglang nagsalita si Allen, humingi ng pahintulot sa kanyang ama na panagutan ang kanyang mga trabaho upang tulungan ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang magtrabaho sa parehong araw,
nagsimula sa pagkuha ng tubig mula sa isang balon, at pagkatapos ay nagbuhat ng mabibigat na balde na kahit isang matanda ay mahihirapan. Lahat ay nagulat nang makita na tila kakaiba si Allen, ngunit nagpa siya lamang siyang ilabas ang lahat ng kanyang kakayahan. Magagamit niya ang lahat ng kanyang physical strength sa pamamagitan ng kanyang mga summon dahil iyon ang magpapahintulot sa kanya na pinakamahusay na tulungan ang kanyang pamilya. Hindi siya nag-aalala sa atensyon na nakukuha niya, dahil mayroon na siyang plano upang sakupin ang labas ng mundo. Pagkatapos maghatid ng tubig sa kanyang bahay, pumunta siya sa mga bukirin upang matuto kung paano mag-ani ng patatas mula kay Jordan. Sinabihan siya ni Jordan na gamitin ang parehong kamay para bunutin ang mga patatas, ngunit nagsimula si Allen sa pagiging mayabang sa pamamagitan ng pagbunot ng isang buong halaman gamit lamang ang isang kamay. Sinasabi niya na nakuha niya ang lakas na ito mula sa kanyang tatay, at nagsikap sa bukid, inaani ang lahat ng patatas sa loob ng isang araw. Nang maglaon, tiningnan niya ang mga inaning patatas, iniisip kung gaano kakurakot na kinukuha ng pinuno ng nayon ang higit sa kalahati ng mga patatas na nilinang ng mga magsasaka. Sa sandaling iyon, narinig niya ang ilang bisita na papunta sa kanilang bahay, at lumabas na ito ang pinuno ng nayon, gayon din ang tanga na siyang sanhi ng pagkakasugat ni Rodin. Nagdala ang pinuno ng ilang prutas bilang regalo, at humingi ng tawad ang lalaki sa pagkakamaling nagdulot ng pagkakasugat ni Rodin. Habang maluwag sa loob na tumugon si Rodin at sinabihan ang lalaki na maging mas maingat kung nais pa nitong mabuhay, hindi naman gaanong handang magpatawad si Nersha sa tanga ng ganoon kadali. Pinangaralan niya ito na ang bawat isa ay may pamilyang uuwian, anuman ang kanilang antas sa lipunan, at hindi niya dapat tratuhin ng walang ingat ang buhay ng sinuman. Dumating ang iba pang mga alipin upang tingnan si Rodin, at binitawan ni Nersha ang kanyang galit nang makita ang kanilang kakaibang mga kalokohan. Kinabukasan, mag-isa si Allen na pumunta sa isang malawak na damuhan at gumawa ng malawak na lugar para sa kanyang henyong plano, upang matulungan ang kanyang pamilya na malampasan ang taglamig. Pinalabas niya ang mga palaka sa kanyang inventaryo at pinrotektahan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay habang ang lahat ng palaka ay tumalon sa kanya bago lumapag sa lupa. Pagkatapos ay naglagay si Allen ng ilang mababang uri na bitag at sinabihan ang mga palaka na gamitin ang kanilang mga kakayahan, umaasang makakaakit ito ng ilang ligaw na ibon na maaari niyang hulihin at iuwi. Gayunpaman, nang walang dumating kahit pagkatapos ng kaunting paghihintay, nagpa siyang sumuko. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang isang ibon na papalapit sa kanila at naghanda siya upang hulihin ito. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi ito ordinaryong ibon, kundi isang B-rank na halimaw na tinatawag na Adarna. Winasak ng halimaw ang mga bitag ng hindi man lang nag-iisip, at pagkatapos ay tinalo ang mga palaka isa-isa, at napagtanto ni Allen na hindi niya makakayang talunin ang mapanganib na halimaw at nagsimulang tumakas. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang status window sa harap niya, at naisip niya na pagkatapos palakasin ang kanyang mga pisikal na stats sa limitasyon, dapat ay kaya niyang talunin ang halimaw na ito. Ngayon ay nagpa siyang lumaban at agad na naghagis ng bato sa ulo ng halimaw, bago sumugod at tinamaan ito ng kanyang espada. Tinamaan siya ng halimaw pabalik, ngunit pagkatapos ay naglabas si Allen ng isang grupo ng mga asong kalye na kumagat sa halimaw at pinapanatili itong abala. Gayunpaman, hindi rin ito nagtagal dahil mabilis na tinalo ng ibon na halimaw ang lahat ng ito at bumalik si Allen upang lumaban gamit ang kanyang espada. Tinamaan siya muli ng halimaw at mas malaki ang pinsala na natamo niya sa pagkakataong ito, dahil nawalan siya ng maraming buff matapos matalo ang kanyang mga summon. Naramdaman niyang napakahina niya upang makatayo man lang, at pagkatapos ay muling inatake siya ng halimaw na ibon. Nagawa ni Allen na harangan ang atake nito gamit ang kanyang espada, ngunit pakiramdam niya ay baka ito na ang katapusan para sa kanya. Nagtataka si Allen kung paano siya makakaligtas sa atake ng halimaw nang bigla siyang magkaroon ng ideya na hindi pa niya nasubukan noon. Naglabas siya ng pinakabagong bag type na nilalang na kanyang nilikha at pinakawalan ang mga ito sa ibon na halimaw. Nagsimulang sipsipin ng mga malalaking uod ang enerhiya mula sa ibon, at itinigil nito ang atake, na nagbigay ideya kay Allen na tama siya tungkol sa pagiging kapakipakinabang ng kanilang kakayahan sa labanan. Lumabas siya mula sa ilalim ng halimaw na ibon at nagpa siya na patayin ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake, at sa ganoong paraan ay maiiwasan niya ang mapatay matapos mawala ang lahat ng kanyang buff. Muli siyang naglabas ng isa pang grupo ng mga aso upang atakihin ang ibon kasama ang mga insekto, na ganap nilang nilamon ito. Ginamit ni Allen ang pagkakataong ito upang magbigay ng nakamamatay na atake sa ulo ng halimaw, at sa isang sandali ay naging itim at puti ang mundo para sa kanya.
Sa sumunod na sandali, patay na ang halimaw, at lumabas ang grimoire ni Allen sa harap niya, sinasabihan siya na tinalo niya ang ibong Adarna at nakakuha ng 100 experience points. Nagpakawala si Allen ng malakas na sigaw upang ipahayag ang kanyang tagumpay, at pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo matapos talunin ang kanyang unang halimaw. Hindi nagtagal, nakauwi siya, dala ang kanyang mahalagang regalo, at nagulat ang kanyang pamilya at mga kaibigan nang makita siyang may dalang B-rank na halimaw. Tinanong siya ni Nersha kung paano niya nagawang patayin iyon, at nagbiro si Allen sa pamamagitan ng pagsasabi na nakita niya ang halimaw na lumapag sa lupa malapit sa kanya, at pagkatapos ay sinurpresa niya ito at tinapos. Labis na humanga si Krina sa kahangahangang gawa ni Allen, ngunit takot na takot si Mash sa patay na halimaw. Napansin ni Rodin ang isang hiwa sa mukha ni Allen at tinanong kung nasaktan pa siya sa ibang bahagi ng katawan, at sumagot siyang ayos lang siya at maging ang sugat sa kanyang mukha ay nagsisimula ng gumaling. Sinuri ni Jordan ang bangkay ng halimaw, at napansin ang mga kagat sa katawan nito na iniwan ng mga aso. Tinanong niya si Allen kung kinagat din niya ang halimaw, at upang matiyak na pare-pareho ang kanyang kwento, sinabi niya na lumaban siya sa pamamagitan ng purong instinct, kaya hindi niya natatandaan kung paano nangyari. Hindi alam ni Jordan kung dapat siyang tumawa sa imahe sa kanyang isip, o matakot sa pagiging mailap ni Allen, kaya nagpasya siyang katayin na lang ang halimaw. Habang lumingon siya upang pag-usapan ang mga detalye kay Rodin, napansin ni Allen ang isang malaking bukol sa ulo ni Jordan, at sigurado siya na nakuha niya iyon sa kanyang asawa, o habang nagsasanay ng espada kay Krina. Habang natatawa siya sa kanyang iniisip, humingi ng tulong si Jordan sa kanya, at isinabit nila ang ibong halimaw ng patiwarik upang maubos ang dugo nito. Sinabi ni Jordan kay Allen na ang ibong Adarna ay tumitimbang ng halos 60 kilo, at ang 40 kilo niyan ay dugo at buto, kaya hindi sila makakakuha ng maraming karne mula rito. Ipinahayag niya na ang mga balahibo nito ay nabebenta ng disente, at nagpapasalamat si Allen na tinuruan siya ni Jordan ng lahat ng ito, ngunit pagkatapos ay nawala ang kanyang kagalakan nang napagtanto niya na kailangan nilang ibigay ang 60% nito sa pinuno ng nayon. Pakiramdam ni Allen ay hindi patas iyon, at sinabi ni Jordan sa kanya na hindi pinapansin ng mabubuting maharlika ang maliliit na halimaw tulad ng mga rabbit, ngunit hindi nila hahayaan ang mga alipin na panatilihin ang isang D-rank na halimaw para sa kanilang sarili. Pagkatapos ay biglang hinati ni Jordan ang halimaw upang kunin ang magic stone nito, at sinabing kasama rin ito sa sistema ng buwis, ngunit wala itong silbi sa mga taga-baryo tulad nila. May naisip si Jordan, at sinabi niya na kung hindi nasaktan si Rodin dahil sa kasalanan ng karaniwang tao, hindi sana matagpuan ni Allen ang ibong Adarna, at maaari nilang gamitin iyon upang mamanipula ang pinuno ng nayon at makakuha ng mas malaking bahagi mula sa kanya. Napagtanto ni Allen na ang matalik na kaibigan ng kanyang ama ay hindi lamang puro lakas, at mayroon siyang sariling mga ideya tungkol sa bagay na ito. Hindi nagtagal pagkatapos doon, nagpunta sina Jordan at Allen sa pinuno, na labis na natutuwa na makita ang bangkay ng ibong Adarna. Sinabi ni Jordan sa pinuno na handa silang ibigay ang mga balahibo bilang buwis at panatilihin ang natitirang bahagi ng bangkay ng halimaw para sa kanilang sarili. Hindi nagustuhan ng pinuno ang ideyang iyon at sinabi na humingi ng mas maraming karne ang Panginoon ngayong taon, kaya nakatali rin ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Jordan na ibibigay din nila ang magic stone, at hindi pa rin nasiyahan ang pinuno. Iyon ang hudyat ni Jordan upang mamanipula siya, at sinimulan niyang sabihin na kung hindi nasugatan ang bayani ng kanilang nayon na si Rodin, hindi sila mapupunta sa ganoong kahirap na sitwasyon. Sinabi niya na magugutom ang pamilya ni Rodin sa taglamig dahil nasa kama ito, at nagsimulang umarte si Allen na parang mahihimatay siya dahil sa kawalan ng pagkain. Sa kabutihang palad, madaling manipulahin ang pinuno ng nayon, at pumayag siya sa kasunduan. Pinasalamatan siya ni Allen, at pagkatapos ay nagtanong kung maaari rin nilang itago ang karne ng mga halimaw para sa mga mangangaso nila sa hinaharap. Alam niya na magiging mahirap iyon, at malakas siyang sinabihan ni Jordan na huwag masyadong mag-excited, dahil hindi na siya magkakaroon ng sapat na swerte upang makahuli ng isa pang malaking halimaw sa lalong madaling panahon. Naniwala ang pinuno doon at pinagtawanan ito, sinabing kung sila ay sapat na swerte upang makahuli ng isang ibong Adarna, maaari nilang itago ang karne nito. Masaya sina Allen at Jordan na ganap na nagtagumpay ang kanilang plano, at pagkatapos doon, naglagay si Allen ng isa pang patibong upang manghuli ng isang ibong Adarna. Gumana ang patibong ng mahusay tulad ng dati, at sa pagkakataong ito, 2 halimaw ang bumaba upang atakihin ang mga palaka.
Mas naging matalino si Allen pagkatapos ng unang labanan, at agad niyang ipinapaalala sa mga palaka na huwag mawalan ng anumang stats. Pagkatapos ay ipinadala niya ang mga insekto upang sipsipin ang enerhiya ng halimaw, at pagkatapos ay tinamaan sila sa ulo ng bato upang mawala ang kanilang balanse. Sa sandaling iyon, ipinadala niya ang kanyang mga aso upang kagatin sila, at pagkatapos ay tinapos sila ng isang hampas sa ulo gamit ang kanyang kahoy na espada. Matapos niyang talunin ang dalawang halimaw, ibinalik niya ang kanyang mga nilikhang nilalang, at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili dahil pagkatapos manghuli ng maraming halimaw, ito ang unang pagkakataon na hindi siya nawalan ng anumang summoned creature. Biglang lumitaw ang kanyang grimoire, at sinabihan siya na sa wakas ay nakakuha na siya ng 1,000 experience points at umabot na sa level 2. Lubos na natuwa si Allen nang marinig ito, at agad niyang sinuri ang kanyang stats upang matuklasan na ang kanyang kalusugan at mana ay ganap nang naibalik, at lahat ng kanyang stats ay lubos na napabuti. Niyakap niya ang kanyang grimoire dahil 6 na taon na mula nang dumating siya sa mundong ito, at sa wakas ay nag-level up na siya. Nagpa siya siyang ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang maliit na sikreto, at dinala ang mga ibong halimaw sa bahay. Nagulat si Rodin nang makita na tinalo ni Allen ang dalawa sa mga ito, ngunit wala siyang sinabi. Pagkatapos nito ay agad na pumunta si Allen sa kanyang pagsasanay kasama si Krina, at mas mabilis na siya ngayon. Kaya niyang iwasan ang kanyang mga atake ng tuloy-tuloy, ngunit abala siya sa pag-iisip kung paano siya magkakaroon ng sapat na karne para sa taglamig, at ang kailangan niya ngayon ay kahoy na panggatong. Iniisip niya na kung manghuhuli pa siya ng 20 ibon, maaari siyang umabot sa level 3, ngunit tila imposible itong gawin ngayong taglamig. Labis siyang nawala sa kanyang mga iniisip kaya lihim siyang sinugod ni Krina at tinamaan siya sa ulo, na pinapanatili ang kanyang winning streak. Nang gabing iyon, kinausap ni Allen ang kanyang mga magulang, sinabihan na maghigpit ng sinturon dahil maaaring maging emosyonal ang kanilang kwento. Sinabi niya na siya ay isang 80 taong gulang, at nakatanggap siya ng orakulo mula sa Diyos na si Elma, na nagsabi sa kanya na bibigyan siya ng kapangyarihan at karunungan. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, ito ang dahilan kung bakit siya mas malakas at mas matalino kaysa sa karaniwang tao, ngunit binigyan din siya ng Diyos ng paglikha ng malaking kapansanan. Sinasabi niya na haharapin niya ang mga hamon na hindi kayang malampasan ng 100 tao ng magkasama, at kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas at karunungan upang malampasan ang mga ito. Nagulat si Nersha sa kanyang mga narinig, at nagsimulang magtanong sa Diyos kung paano niya maibibigay sa kanyang anak ang ganoong kalupit na pagsubok. Sa kabilang banda, si Rodin ay nagsabi na malamang ay nakapasa si Allen sa isang pagsubok ngayon dahil gumaling na ang sugat sa kanyang mukha. Napagtanto lamang ito ni Allen, at sinabi ni Rodin sa kanya na alam niya kung paano malalampasan ang mga pagsubok ng Diyos. Biglang tinanong ni Nersha kung bakit walang talento si Allen sa seremonya ng appraisal noon, at ipinaliwanag niya na nakakuha siya ng isa pang orakulo mula kay Elma tungkol doon. Pinagalitan siya ni Rodin at sinabihang igalang ang pangalan ng Diyos, at humingi ng tawad si Allen bago magpatuloy. Sinabi niya na ang kanyang job class ay masyadong bago upang maipakita sa seremonya ng appraisal, at ang kanyang stats ay mababa dahil ang normal na paraan ay nakasalalay sa kanyang growth rate, na bumagal dahil sa kanyang kapansanan. Nagtataka ngayon ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang talento, ngunit hindi masabi ni Allen sa kanila ang tungkol sa pagiging isang summoner, dahil maaaring matakot ang mga tao na makontrol niya ang mga mapanganib na halimaw. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang kanyang talento, at itinatago rin niya ang katotohanan na siya ay nagkatawang tao mula sa ibang mundo. Biglang niyakap ni Nersha si Allen, nagtatanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanila ng mas maaga, at inakala niya na isa siyang tanga, dahil palagi siyang nagtatapon ng bato sa puno araw-araw. Ngunit sinabi niya na nagsasanay lamang siya upang malampasan ang mga pagsubok ng Diyos, at tinanong ni Rodin kung ano ang nais niyang gawin sa susunod, at sinabi ni Allen na plano niyang harapin ang mga pagsubok ng harapan. Iniisip ni Rodin na magandang ideya iyon, at sinabihan siya na maging matapang at harapin ang mga hamon na inihanda ng Diyosa na si Elma para sa kanya, at kung siya ay mahirapan sa kung saan, maaari siyang humingi ng tulong sa kanila. Sinabihan din niya si Allen na panatilihin itong lihim, dahil maaaring maging komplikado ang mga bagay kung siya ay akusahan ng pagsisinungaling tungkol sa isang orakulo. Ngunit gusto ni Rodin na sabihin kay Jordan at ipagmalaki ang kanyang anak, sinasabing si Allen ay nakatanggap ng pagpapala at orakulo mula sa mismong Diyos ng paglikha. Sinabi niya na tiyak na mas mahusay ito kaysa kay Krina na naging Sword Lord. Hindi nagtagal,
Napakaraming ibong halimaw na ang nahuli ni Allen at dinala niya ito sa palengke kasama si Jordan, na plano ring turuan siya ng lahat tungkol sa negosyo. Sinabi ni Jordan na matagumpay din ang kanilang pangangaso ng baboy ramo dahil walang mga karaniwang tao na sumali, kaya wala itong problema sa kanya. Nang itanong ni Allen ang pagkakaiba ng mga alipin at karaniwang tao, ipinaliwanag ni Jordan na magkaiba ang kanilang katayuan sa lipunan, dahil hindi nagbabayad ang mga karaniwang tao ng 60% na buwis tulad ng mga alipin. Sa halip, nagbabayad sila ng 3 gintong barya bawat may sapat na gulang, at 1 gintong barya bawat bata bilang taunang buwis. Nagtataka si Allen at itinuloy ang kanyang pangunahing tanong, paano maaaring maging karaniwang tao ang mga alipin? Sumagot si Jordan na kailangan nilang magbayad ng handog na 10 gintong barya bawat miyembro ng pamilya, o kaya'y pribadong bigyan sila ng pagtaas sa katayuan ng Panginoon. Napagtanto ni Allen na dahil patuloy na nagkakaroon ng bagong anak ang kanyang ina, kailangan niyang makakuha ng 50 gintong barya ng mabilis, dahil kung hindi ay tataas ito sa 60 ginto sa susunod na taon. Pumunta sila sa isang kumpanyang pangkalakalan at ipinagpalit ang tuyong karne ng halimaw para sa asin. Pagkatapos ay dinala ni Jordan si Allen sa iba't ibang tindahan kung saan natutunan niya ang mga palitan ng halaga ng iba't ibang gamit. Sa susunod na pagpunta ni Allen sa palengke ng mag-isa, nag-research siya kung magkano ang halaga ng mga gamit kapag binibili ng pera. Natuklasan niya na ang isang pakete ng ibong Adarna ay nagkakahalaga ng 1 pilak na barya, ibig sabihin, kailangan niyang makahuli ng 500 ibon para makakuha ng 50 gintong barya. Nagpasya siyang huwag na lang isipin ang mahabang trabahong kailangan niyang gawin, at pumunta sa isang tindahan ng gamot para humingi ng mana recovery potions. Sinabi ng tindero na hindi sila nagbebenta ng mga mamahaling gamot sa kanilang maliit na tindahan, kaya't sa halip ay tumingin si Allen sa iba pang halamang panggamot at iguhit ito sa kanyang grimoire. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon silang Muller's flowers. Naging maingat ang tindero, ipinaliwanag na ang huling pagkakataong nagbenta siya nito ay kay Jordan, na pumasok ng bigla, nagmamakaawa na bilhin ito kahit na kalahati lamang ng pera ang dala. Lumuhod pa si Jordan, sinasabing kailangan niya ang mga bulaklak para iligtas ang isang kaibigan, at walang pagpipilian ang tindero kundi pumayag. Kahit na binayaran naman ito ni Jordan pagkatapos, nababagabag pa rin ang tindero tungkol sa pangyayari. Agad na binigyan siya ni Allen ng isang pakete ng karne bilang pasasalamat, dahil ang Muller's flowers ang nagligtas sa buhay ni Rodin. Pagkatapos ay bumisita si Allen sa isang tindahan ng panday at tumingin sa mga sandata na nagkakahalaga ng 50 pilak na barya bawat isa, na sobrang mahal para sa kanya ngayon. Bigla namang dumating si Dagora, ang batang gumagamit ng palakol, at tinanong kung ano ang ginagawa ni Allen sa tindahan ng kanyang ama. Ayaw niyang makipag-usap sa bastos na bata, kaya sinabi ni Allen na tinitingnan lamang niya ang mga gamit at umalis na. Ngunit sinuntok siya ni Dagora ng walang dahilan at hiniling na maging alipin ito sa kanya, tulad ni Pal, na ang anak ng pinuno ng nayon. Ngunit nagpasya si Allen na ipaglaban ang kanyang sarili para hindi na siya bugbugin pa ni Dagora. Inilapag niya ang kanyang mga gamit, itinuturo ang kanyang kahoy na espada kay Dagora, at sinabing kumuha ito ng anumang sandata na gusto niya para makipaglaban ng patas. Ngayon ay tumakbo si Dagora para kumuha ng kanyang kahoy na sandata habang binati naman ni Allen si Pal. Nang bumalik si Dagora, sinimulan niyang atakihin si Allen ng husto, ngunit madaling naiwasan at napigilan ni Allen ang kanyang mga atake. Napagtanto niya na may lakas si Dagora bilang gumagamit ng palakol, ngunit hindi kasing husay ni Krina. Sumugod si Allen pasulong, tinanggal ang kanyang hawak na kahoy gamit ang isang mabilis na atake, at bumagsak si Dagora sa lupa. Sinamantala ni Allen ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang lakas tulad ng isang bihasang mandirigma, at sinabing babalik siya para bumili sa tindahan balang araw. Hindi nagtagal, bumuti na ang pakiramdam ni Rodin at naghanda siyang magtrabaho muli. Paglipas ng ilang buwan, naging regular na bisita si Dagora sa bahay ni Krina, na naging lugar na ng pagsasanay para sa mga batang taga-nayon. Nandoon din si Pal, at nagsasanay si Mash kasama si Krina, na hindi naman ito binibigyan ng hirap. Napansin ni Allen na baka may kakayahan ang kanyang kapatid na maging zilong user, ngunit nabigla siya nang subukang tamaan siya ni Dagora. Masyadong magulo pa rin ang mga galaw ni Dagora, kaya't iniiwasan lamang ito ni Allen, na naging dahilan para bumagsak ito sa lupa. Isang gabi, habang pinapanood ni Allen ang kanyang bunsong kapatid na babae na makatulog, umuwi sina Rodin at Jordan na mukhang pagod na pagod. Nang tanungin sila ni Nersha kung ano ang nangyari,
ipinaliwanag nila na inutusan sila ng alkalde na manghuli ng 15 baboy ramo ngayong taon sa halip na 10, at pinayagan na naman ang mga karaniwang tao na sumali sa mga pangangaso. Galit na galit si Nersha, tinanong kung sino ang nakaisip sa walang kwentang ideyang iyon matapos masugatan si Rodin, ngunit hindi nila maaring tanggihan ang direktang utos ng alkalde. Bukod pa rito, lalong mas masama, dahil tataas pa ang kota sa 20 baboy ramo sa susunod na taon. Kung hindi nila matutupad iyon, ipapadala ng Panginoon ang mga alipin mula sa ibang nayon, isang masamang balita, dahil ang mga alipin na hindi marunong mangaso ay mawawalan ng lupa. Sinabi ni Rodin na ang tanging pagpipilian nila ay mangaso ng mas madalas, kahit na mapanganib ito at hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga karaniwang tao. Biglang nagsalita si Allen, sinasabing kahit na matupad nila ang kota sa pamamagitan ng mas madalas na pangangaso, tataas pa rin ang kanilang mga hiling hanggang sa mapilitan silang kumuha ng mga alipin mula sa labas o payagan na lang ang mga karaniwang tao na sumali. Sinabi niyang magandang ideya namang payagan ang mga karaniwang tao na sumali, ngunit sinabihan siya ni Jordan na tumahimik habang ang mga matatanda ay nag-uusap. Tinanong siya ni Rodin kung ano ang kanyang iminumungkahi, at sinabi ni Allen na binigyan siya ng karunungan ng mga Diyos, na talagang nangangahulugang nakukuha niya ito mula sa kanyang karanasan sa paglalaro ng maraming laro. Tiwala siya na kayang gawing malalakas ang mga mangangaso kahit na walang karanasan, at hiniling kay Rodin at Jordan na hayaan siyang magturo sa mga karaniwang tao. Kinabukasan, pumunta si Allen sa pintuan ng nayon kung saan nagtitipon ang lahat ng mga alipin, nakasuot ng kanilang mga damit pangangaso. Sabik silang makasama ulit si Rodin bilang pinuno, at natutuwa rin na sasama ang kanyang anak. Sinabi ni Rodin sa lahat na gagamitin nila ang estratehiyang binuo ni Allen, ngunit idinagdag na masyadong bata pa si Allen para mangaso at manunood lamang siya sa tabi. Bagamat maayos na binati ni Allen ang mga mangangaso at tinanggap ang kanyang tungkulin, lihim niyang nais na sumali sa grupo para makakuha ng experience points sa pagpatay ng mga Great Boars. Gayunpaman ay hindi niya nakumbinsi si Rodin na payagan siyang mangaso, kaya't napilitan siyang pumunta na lamang para manood. Sa puntong ito, naalala niya na hindi ang paglahok sa pangangaso ang pinakamahalaga ngayon, dapat niyang ituon ang pansin sa tamang pagsasanay sa mga karaniwang tao para hindi na maulit ang pangyayari na nasugatan ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, lumapit ang karaniwang tao na naging dahilan ng pagkakasugat ni Rodin noong nakaraang taon at muling humingi ng tawad. Sinabi nito kay Rodin na huwag na siyang protektahan kung sakaling mapahamak siya ngayon, ngunit sinabihan siya ni Rodin na ituon na lamang ang pansin sa gawain at umasa sa koponan. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Jordan ang grupo palabas ng nayon, ngunit nagtagal sandali si Allen para tingnan ang paligid, dahil iyon ang unang pagkakataon niyang lumabas ng nayon. Iniisip niya na ito pa lamang ang simula, at marami pa siyang oras na magagamit doon para mag-level up. Sa malayong distansya, nakita niya ang White Dragon Mountain, na ang tahanan ng mga Great Boars, na bumababa mula sa mga burol kapag malamig na ang panahon. Narinig niya rin ang mga kwento na isang makasaysayang puting dragon ang naninirahan sa tuktok ng bundok, bagamat hindi niya alam kung totoo iyon. Ngunit habang siya ay nawawalan ng pansin sa pag-iisip, napakalayo na nang narating ng grupo ng mga mangangaso at tinawag siya, kinukot siya kung natatakot na ba siya. Tumakbo siya para makasabay, at hindi nagtagal ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Sinabi ni Rodin sa lahat na sundin ang kanilang plano at pumunta sa kanilang posisyon. 2 alipin ang umakit ng isang baboy ramo patungo sa kanila, at binigyan ng signal ang mga nakatagong mangangaso na maghanda. Natigilan si Allen sa laki ng halimaw, ngunit matatag ang mga alipin. Sa utos ni Jordan, sinaksak nila ng sibat ang bibig ng baboy, at napatigil ito sa pagtakbo dahil sa sakit. Iyon ang utos ni Rodin para ipadala ang iba pang miyembro ng koponan na umatake sa gilid ng boar, na nagdulot ng pagbuhos ng dugo mula sa katawan nito. Habang nanonood sa tabi, napagtanto ni Allen na ang estratehiya ng mga alipin ay elementarya lamang, at hindi nila kailanman pinagkakatiwalaan ang mga karaniwang tao na makilahok. Bago pa mamatay ang boar, sinabi niya sa mga karaniwang tao na sumugod at umatake. Sinunod nila ang kanyang utos at sumali sa mga alipin, kailangan lamang nila ng isang atake para makakuha ng kanilang bahagi ng experience at mag-level up. Hindi pa rin sigurado ang mga alipin na hayaan ang mga mahihinang tao na humawak ng sibat, ngunit maayos na nangyari ang lahat. Isang saksak lamang ang ibinigay ng mga karaniwang tao bago bumagsak ang boar, at nakaramdam sila ng lakas dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na mag-level up sa kanilang buhay.
Ipinagdiwang din ito ng mga alipin, walang nasugatan at matagumpay nilang nahuli ang unang boar sa ganitong pagkakataon. Natutuwa si Allen na gumana ang kanyang estratehiya, bagamat nababagabag siya dahil wala siyang nakuhang experience bilang utak ng koponan. Sa ilang sandali ay lumapit ang mga karaniwang tao para pasalamatan siya sa pagtulong sa kanila na mag-level up ng ligtas. Pinapahalagahan ni Allen ang bawat kilos nila, ngunit lihim na nais na sana ay nakuha niya rin ang ilan sa kanilang experience points. Makalipas ang ilang araw, tumutulong si Allen sa mga taga-baryo na kumuha ng tubig sa balon, ngunit tinanong siya kung sasama pa rin siya sa susunod na pangangaso. Sinabi niyang manonood lamang siya sa tabi tulad ng dati, pagkatapos ay tanungin ang mga taga-baryo kung pwede nilang hikayatin si Rodin na payagan siyang mangaso. Ngunit natatakot ang lahat kay Rodin, at sinabing mapapahamak sila kung magmumungkahi sila nito. Naroon din ang butcher ng nayon, sinabi nito na handa siyang palitan ang lugar ni Allen para maramdaman ang kagalakan ng pangangaso, ngunit hindi siya magsasagawa ng panganib dahil buntis ang kanyang asawa. Nagbigay ito sa kanya ng ideya. Humiling siya ng pabor sa butcher at dinala ito sa kanyang bakuran, kung saan maraming ibon ang nakabitin para maubos ang dugo. Nagulat ang butcher sa dami ng kanyang nakita, at hiniling ni Allen na katayin ito at inalok na bayaran ng 2 pakete ng karne bawat ibon. Itinuturing ng butcher na napakabuting alok iyon, at iniwan na lamang ni Allen ang trabaho dito, dahil plano niyang ibenta ang naprosesong karne para makakuha ng pera para sa katayuan ng kanyang pamilya bilang mga karaniwang tao. Naisip niya na masyadong mahal kung kukuha siya ng butcher mula sa bayan, at kung gagamitin niya ang isang alipin na butcher, kakaunti na lamang ang kanyang kailangang oras papunta sa bayan. Kinabukasan, muli namang pumunta ang mga taga-baryo para mangaso, ngunit ngayon ay mas maraming karaniwang tao ang sumali. Hindi sigurado ang mga bagong mangangaso kung kayang sundin ang estratehiya ni Allen, ngunit tinitiyak ng mga mas may karanasan na ligtas ito at madaling mag-level up gamit ang estratehiya. Sa tingin ni Allen ay magandang ideya ang dahan-dahang pagdami ng grupo, dahil sa lalong madaling panahon ay magkakaroon na sila ng sapat na miyembro para makabuo ng 2 koponan at mangaso ng mas maraming boar. Gayunpaman, nagdududa si Allen sa pagtaas ng pangangailangan ng Panginoon sa karne ng baboy ramo, dahil hindi naman mukhang kinukulang sa pagkain ang kanyang teritoryo. Nabulabog ang kanyang pag-iisip ng dalhin ng mga alipin ang baboy ramo. Sinundan ng lahat ang karaniwang estratehiya ng pagkuha ng atensyon ng baboy ramo at pagkatapos ay atakihin ito mula sa mga gilid, nakasama ang mga karaniwang tao. Sa loob ng ilang segundo, namatay ang baboy ramo dahil sa pagdurugo, at natutuwa ang lahat sa isa pang tagumpay. Naramdaman ng mga karaniwang tao ang lakas ng muling pag-level up, ngunit hindi sila nag-iisa sa pagkakataong ito dahil umangat din ang level ni Allen. Ngayon ay labis siyang natutuwa na gumana ang kanyang plano, kahit na sa una ay inakala niyang nakakatuwa ito. Sa simula, habang hinila ng mga alipin ang ligaw na baboy ramo, palihim na ipinatawag ni Allen ang kanyang insekto sa harap mismo ng baboy ramo upang masagasaan ito. Ito ay teknikal na binibilang-bilang pagtama ni Allen sa baboy ramo, at nakakuha siya ng kanyang bahagi ng karanasan ng mamatay ang halimaw. Masaya siya na mas madali na siyang makapag-level up, at pinupuri ang tipaklong na nagbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang dakilang layunin. Makalipas ang ilang buwan, bisperas ng bagong taon, at inimbitahan sina Allen at Krina sa isang kasiyahan sa bahay ng pinuno ng nayon. Umuwi sila na may dalang mga candy at regalo, at naniniwala si Allen na ito ang paraan ng pinuno upang pasalamatan sila sa pagtupad sa kota ng 15 baboy ramo. Pagdating nila sa bahay, nakita nila na sinimulan na ng kanilang mga pamilya ang pag-barbecue. Habang magkasama silang nag-e-enjoy sa pagkain, tinanong ni Jordan ang mga bata kung may sinabi ang pinuno tungkol sa kanila. Sumagot si Allen na pinasalamatan sila sa pagtupad sa kota, at napansin ni Jordan ang isang bote ng inumin sa likod nila, at sa sandaling kumpirmahin ni Allen na ibinigay iyon ng pinuno sa kanya ay sabik na sabik sina Rodin at Jordan. Inaasahan ito ni Allen at ginamit ang pagkakataon para ilunsad ang kanyang master plan. Tinanong niya ang kanyang kapatid na si Mash kung gusto nitong magsanay ng pakikipaglaban ng sibat kasama siya, sinasabing may talento si Mash na maging magaling sa paggamit ng sibat. Naguluhan ang dalawang matatanda at sinabihan si Allen na ibigay na lang ang bote bago sila maglaro, ngunit tumanggi siya, ipinapaliwanag na ibinigay ng pinuno ang bote sa kanya dahil hindi sila dumalo sa party. Ipinapaalala ng dalawang matatanda na masyado pa siyang bata para uminom, at sumagot si Allen na hahayaan niya silang inumin ang bote kung matatalo nila siya sa isang laro. Agad na sumang-ayon si Jordan, bagamat binalaan siya ni Rodin na mag-ingat,
Pagkatapos ay tinanong ni Allen kung ano naman ang makukuha niya kung siya ang mananalo. Tinanong ni Rodin kung ano ang gusto niya, at sinabi ni Allen na kung mananalo siya, gagamit siya ng sibat sa lahat ng pangangaso ng baboy ramo sa darating na taon. Binigyan ni Rodin si Jordan ng tingin na malinaw na nagsasabing nalinlang sila, ngunit hindi na nila mababawi ang kanilang salita. Sumang-ayon sila sa mga kondisyon ni Allen at tinanong kung anong uri ng laro ang gagawin nila, at sumagot siya na mag-arm wrestling sila, at tiwala ang mga lalaki na sila ang mananalo. Si Jordan ang nauna, sinabihan si Allen na hindi siya magbibigay ng awa dahil may inumin na nakataya. Ang hindi alam ni Jordan ay palihim na ginagamit ni Allen ang kanyang mga summon card para mapalakas ang kanyang pisikal na lakas. Sa sandaling magsimula ang labanan, nangibabaw si Jordan, ngunit pagkatapos ay ipinakita ni Allen ang kanyang tunay na lakas at tinulak siya pabalik. Hindi na kayang lumaban ni Jordan, sa kabila ng buong pagsisikap, at ipinukpok ni Allen ang kanyang kamao sa mesa dahil siya ang nanalo sa laban. Matapos talunin ang kanyang tiyuhin sa harap ng kanyang kasintahan, hinamon ni Allen ang kanyang ama para sa susunod na laban. Habang nagkakamay sila, naging emosyonal si Allen, nararamdaman ang magaspang at makapal na kamay ng kanyang ama, mga kamay na nagtatrabaho ng husto para sa kanyang pamilya. Naging emosyonal din si Rodin, ngunit napagtanto niya na lumakas na ang kanyang anak para makipagkompetensya sa kanya, at gusto ni Allen na ipakita sa kanya na isa na siyang ganap na matanda. Gayunpaman, nang magsimula ang labanan, hindi niya man lang maigalaw ang kamay ni Rodin, at madali siyang tinalo ni Rodin. Napagtanto ni Allen na hindi siya mananalo laban sa kanyang ama, na siguradong may attack stats na higit sa 300. Pagkatapos ay ipinagmamalaki niya ang nakita niyang lakas ng kanyang ama at iniabot ang bote ng inumin sa kanya. Habang nagsisimulang uminom sina Rodin at Jordan, sinusukat ni Allen na ang kanilang lakas ay malamang nasa C at D rank, na ayon sa pagkakasunod. Nagbigay ito sa kanya ng basehan kung gaano kalakas ang mga ordinaryong tao sa mundong ito, at nagpasya siyang magsikap para maabot ang kanilang level. Samantala, sinabihan ng mga babae si Allen na huwag masyadong malungkot sa kanyang pagkatalo, kahit na malinaw na hindi naman siya naaapektuhan nito. Sinabi ni Rodin na mas malakas na siya kay Jordan, ngunit hindi pa rin siya maaaring sumama sa mga pangangaso hanggat hindi niya ito natatalo. Sumang-ayon si Allen sa kondisyon, at naisip na kung kayang mag-level up ang kanyang summon skill ng isa pa bago dumating ang taglamig, malamang ay matatalo niya si Rodin at makakasama sa pangangaso. Makalipas ang ilang buwan, umabot sa level 4 ang summoning skill ni Allen, na nagbukas ng mga E-rank na nilalang at kasama ang isang bagong uri ng nilalang. Kailangan niyang pagsamahin ang mga kasalukuyang nilalang para magawa ang mga ito, ngunit sa pagkakataong ito ay mayroon siyang sapat na mana para mag-eksperimento ng malaya. Habang sinusuri ni Allen ang mga pagpapabuti sa kanyang stats, napansin niya ang isang bagong skill na tinatawag na storage. Nang ginamit niya ito, nakita niya ang isang parisukat na black hole sa gitna ng kanyang grimoire, kaya agad niya itong sinubukan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga stick at bato sa loob. Natuklasan niya na kaya niyang magtago ng walang limitasyon na mga bagay sa loob ng storage box, hanggat kasya ito sa pasukan. Naguluhan si Allen dito, dahil ang storage skill ay talagang mukhang isang in-game ability, at ang isang level 3 na baguhan tulad niya ay hindi dapat magkaroon nito. Nagtaka siya kung nagkamali ba ang mga developer sa pagbibigay sa kanya ng storage skill kung hindi naman niya ito kailangan, ngunit pagkatapos ay hinikayat niya ang sarili na malapit nang malaman ang dahilan sa likod nito. Sa huling bahagi ng araw na iyon, nagpasya siyang subukang gumawa ng mga E-rank na insekto, ngunit wala siyang magawa. Nagtaka siya kung kulang ba siya ng mana para doon, ngunit lumabas na kailangan niya ng magic stones para makalikha ng mga E-rank na nilalang. Sa kabutihang palad, mayroon si Allen na ilang magic stones mula sa Horned Rabbit, na nakatago kasama ng kanyang pera. Kinuha niya ang mga ito para tumawag ng mas malalakas na insekto, ngunit hindi rin ito gumana. Nagpasya siyang ilagay ang isang magic stone sa kanyang imbakan para mag-eksperimento, at iyon ay gumana ng perpekto, nagawa niyang gumawa ng isang paru-parong insekto na mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Nang biglang dumating ang kanyang ina, nagawa ni Allen na itago ang sobrang laking insekto na parang Pokemon sa kanyang likod hanggang sa umalis ito. Sunod ay nagtawag siya ng isang E-rank na hayop na naging isang saber-tooth tiger, at halos maihi si Allen sa takot nang makita iyon. Gayunpaman, ang saber-tooth ay napakamasunurin at malakas, at pinatataas din nito ang kanyang pisikal na lakas ng 10 puntos. Dahil doon ay nagpasya si Allen na pagsamahin ang mga nilalang para makalikha ng mga bagong uri, ngunit natuklasan niya na kailangan din niya ng magic stones para doon.
Ngayon ay napagtanto niya na kailangan niyang mangaso ng mas maraming kuneho, kaya tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa mga ito. Sinabi ni Rodin sa kanya na hindi na bumabalik sa nayon ang mga horned rabbit, dahil naghukay sila ng isang kanal sa paligid ng nayon noong nakaraang taon. Sa kanyang narinig ay nalungkot si Allen, ngunit hindi nagtagal ay nakahanap siya ng pagkakataon para matuto pa. Habang ginagawang isang araw na pambubugbog ni Krina ang isang pagsasanay kay Dagora, tinanong ni Allen si Pal tungkol sa Magic Stones, dahil isinasaalang-alang niya na si Pal ang pinakamatalino sa kanila. Ipinaliwanag ni Pal na ang Magic Stones na nakukuha mula sa mga halimaw ay maaaring gamitin para gumawa ng mga kagamitang mahika, ngunit ang mga Magic Stones na higit sa D-rank ang talagang kapaki-pakinabang. Sinabi niya na ang mga E-rank na Magic Stones ay napakawalang kwenta na makikita lamang silang nakakalat, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isa roon mismo sa kanilang training ground. Nagbigay ito ng bagong pag-asa kay Allen, naglakad siya sa paligid ng nayon upang kolektahin ang lahat ng Magic Stones na kanyang makikita. Pagkatapos noon, nagpunta siya sa tagong lugar at ginawa ang lahat ng summon na kaya niya, nagtataka kung ano ang kanilang mga kakayahan. Isang malakas na simoy ng hangin ang naglipad sa isang bird card, at lumitaw ang kanyang lawin, na nagbabala sa kanya ng panganib. Sa sandaling iyon, isang sanggol na baboy ramo ang sumalakay sa kanya at ibinagsak siya sa lupa, ngunit pinagaling siya ng kanyang grass-type na Pokemon, habang ang paro-paro ang nagpatulog sa baboy ramo habang tinapos ito ng Sabertooth. Nang sumalakay ang pangalawang baboy ramo, isang boar-type na nilalang ang lumitaw upang depensahan siya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang imahinasyon lamang, na sinasayang ang ating oras, dahil iniisip niyang ganoon ang dapat na pakikipaglaban ng isang summoner. Alam niyang walang mga gabay sa paglalaro sa mundong ito, at kailangan niyang tuklasin ang lahat sa kanyang sarili. Nararamdaman niya na ang lahat ng uri ng nilalang ay may partikular na papel sa labanan, at nagpasya siyang ibatay ang kanyang estratehiya sa kanila. Tinawag ni Allen ang lahat ng kanyang nilalang at napagpasyahan na ang mga insekto ay nagbibigay ng mga lason sa kalaban, habang ang mga hayop ay nagdudulot ng pinsala. Ang mga ibon ay nagtitipon at nagbibigay ng impormasyon at ang mga grass type ang nagpapagaling, habang ang mga stone type na nilalang ang nagtatanggol. Napagtanto niya na kaya niyang gawin ang trabaho ng isang buong partido mag-isa, at iyon ang dahilan kung bakit ang Summoner class ay mayroong napakataas na potensyal. Naunawaan na niya ngayon na ibinigay sa kanya ang storage skill upang ligtas niyang madala ang libu-libong Magic Stones sa lahat ng oras, at sumumpa siyang magiging pinakamalakas na tao sa mundo. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ng pinuno ng nayon si Allen, kasama sina Rodin at Jordan sa kanyang mansyon upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Habang nag-uusap ang mga matatanda sa pinuno, pinakain ni Allen ang kanyang sarili ng ilang masarap na dragon fruit. Ipinaliwanag ng pinuno na ipinatawag niya sila roon upang sabihin na sa susunod na buwan ay bibisita mismo sa kanila ang alkalde. Parehong nagulat sina Rodin at Jordan na bibisitahin ng kanilang Panginoon ang kanilang simpleng nayon, ngunit hindi mataas ang pagtingin ni Allen sa tanga na humihingi sa kanila ng 20 baboy bawat taglamig. Ipinaliwanag ng pinuno na gusto ng Panginoon na makita ang mga pangangaso ng baboy dahil interesado siya sa mga ito, ngunit hindi masaya si Jordan na ang kanilang mga laban sa buhay at kamatayan ay libangan lamang para sa isang maharlika. Walang problema si Rodin dito, ngunit gusto niyang malaman kung bakit ipinatawag ng pinuno si Allen kasama nila. Sumagot ang pinuno na gusto ng Panginoon ang kanilang nayon, kaya si Allen ang mag-aasikaso sa kanya at magiging gabay niya sa nayon at sa pangangaso. Hiniling ni Rodin sa pinuno na ipadala ang kanyang sariling anak na si Pal, para sa tungkuling iyon, ngunit sumagot ang pinuno na tinawag ni Rodin na baboy, na si Pal ay napakaduwag at hindi kayang mapasaya ang Panginoon. Sinabi ng pinuno na kailangan ni Allen na alagaan ang Panginoon sa buong pananatili nito sa nayon, ngunit hindi naman gusto ni Allen na gawin iyon. Gayunpaman, sa ikalawang pagkakataon, napagtanto niya na magagamit niya ang sandaling ito para mapahanga ang Panginoon sa kanyang talino at kakayahan. Makakatulong ito upang mas mabilis siyang maging karaniwang tao kaysa sa pangangaso ng halimaw at malalaking baboy ramo, at kahit na malayo ang tsansa, sumang-ayon si Allen sa kahilingan ng pinuno na gabayan ang maharlika. Hindi nagtagal, dumating si Baron Granville sa nayon kasama ang Knight Order na pinamumunuan ni Kapitan Zenoff. Sinalubong ng pinuno ng nayon ang Baron, na kasama ang kanyang anak na babae na si Silly. Bumisita sila sa bahay ng pinuno kung saan pansamantalang nagtatrabaho si Allen bilang isang katulong. Pinuri ni Baron ang pagsisikap ng pinuno sa pagpapanatili ng isang matagumpay na nayon, sinabing sa nakalipas na 15 taon,
walang mas matagumpay na nayon kaysa sa kanilang lugar. Malugod na tinanggap ng pinuno ang papuri, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Baron sa paghingi ng mas maraming karne ng baboy bawat taon. Sinabing alam niyang naglalagay siya ng labis na tungkulin sa mga taga-baryo para doon, ngunit hindi siya maaaring tumanggi sa utos mismo ng hari. Bigla siyang nagalit at idineklara na ito ay kasalanan lahat ni Karnal, na sadyang nagdala ng mga pangangaso ng baboy ramo sa atensyon ng hari habang nagpupulong sila upang ilagay lamang ang mga taga-baryo sa mahirap na sitwasyon. Sinabihan siya ng kanyang butler na magpalamig ng kaunti dahil ang kanyang galit ay nakakatakot sa pinuno ng nayon, at sa sandaling iyon, inihanda ang pagkain sa mesa upang mapakalma ang lahat. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.